Noong 1967, sa kanilang unang taon sa Philippine Military Academy, ang PMA Class 71 ay tinuruan ng sumunod sa mahigpit na dress code. Binibigyan diin na ang uniforme ay nagsisilbing biswal na napatunay ng awtoridad na nangangailangan ng malinis sa pag-aayos at pagsunod sa mga tiyak na regulasyon. Binubuo ito ng masalimot na kasuotang militar hanggang sa may standard combat at duty uniforms na may matinding pagbibigay diin sa pagpapanatili ng isang snappy na anyo. Ang mga alituntunin sa uniforme ay ipinatupad na nagtatanda kung ano ang dapat isuot ng mga kadete sa mga partikular na gawain. Ang full dress white ay isang formal na uniforme ng pananamit. Ito ay tinatahe ayon sa mahigpit na pamantayang militar para sa mga parada at inspeksyon na binubuo ng full dress coat na may mga tansong botones, puting pantalon na pangdamit, sapatos na pangdamit, at puting guwantes na dapat isuot. Ang full dress gray ay itinakda para sa mga formal na seremonya at parada tuwing linggo ng gabi. Ito ay kapareho ng full dress white, maliban sa kulay abong pantalon ng uniforme. Ang dress white ay ang uniformeng pangserbisyo na inaakma para sa pang-araw-araw na pagsusuot. Binubuo ito ng woolen dress coat, puting pantalon na formal, sapatos na formal, at sombrerong formal. Ito ang uniformeng isinusuot kapag pumapasok sa klase at tuwing oras ng pagkain. Iniaakma para sa pang-araw-araw na pagsusuot, pagpasok sa akademikong klase. Ang dress gray, mukhang katulad ng dress white, maliban na ang abong formal na pantalon ang kapareho nito, ay isinusuot tuwing mga party o kapag pumunta sa Baguio City para bumisita sa pamilya o sa mga kasintahan upang manood ng mga pelikula at kumain sa mga restaurant. Ang mga uniforming drill A ay isinusuot sa mga pagsasanay sa drill at bilang kapalit ng dress white bilang pang-araw-araw na kasuotan tuwing tag-init. Ang drill B na uniforme ay dinisenyo para sa mahihirap at pang-field na mga gawain tulad ng pagsasanay sa pagmamarchip, mga ehersisyong pang-field at force march. Kapag umuulan, ang mga ibinigay na kapote ay sinusuot sa ibabaw ng mga uniforme. Ang uniformeng pang-atletiko na binubuo ng kulay abong quarter sleeve, kamiseta at shorts kasama ang rubber shoes at puting medyas. Sa likod ng mga eksena, ang mga kadete ay inihahanda upang isuot ang kanilang mga uniforme ng may eksaktong ayos at agarang pagsusuot. Ang kakayahan ng mga plebo na makapagbihis sa anumang uniforme sa loob lamang ng 1 o 2 minuto ay susubukin sa isang ritual na tinatawag na dressing formation. Ang mga plebo ay pinipila sa pasilyo ng barracks ng mga kadete at inuutosang magpalit ng iba't ibang uniforme. Para sa mga plebo ng 71, ang pagsasanay na ito na pinangangasiwaan ng company commander ay isinagawa matapos silang lumipat mula sa beach barracks patungo sa mga barracks ng Melchor Hall. Ang Sabado ng hapon, turn naman ng mga plebo ng kumpanyang Alpha, kabilang si Ernie Fernandez 71 na dumanas ng ritual na dressing formation. Okay, plebos, binibigyan ko kayo ng 2 minuto para pumunta sa inyong mga kwarto at magpalit sa full dress white at bumalik dito. Go! Kumare pa si Ernie at ang mga alpang plebo patungo sa kanilang mga kwarto. Sumunod sa kanila ang mga sumisigaw na yearlings. Isinuot niya ang kanyang puting pantalon at isinuksok ang kanyang formal na sapatos nang hindi tinali ang mga sintas. Intas mo ang buong uniforme mo! Buksan mo! Suot na ang kanyang full dress coat. Desperadong hinanap ni Ernie ang butas ng botones. Labas! Labas mga plebos! Labas! Tumarepas palabas si Ernie. Ang botones ng kanyang coat ay nakalas.
Hindi nakasara ang kanyang kwelyo at nakalas ang kanyang masintas ng sapatos. Ngunit ang iba ay gumanap din ng kasing sama. Isang kasamaan sa unit ang lumabas na suot lamang ang puting pantalon na may mga suspender. Ang iba ay may mga pantalong nakabukas ang zipper at mga coat na hindi nakabotones. Okay mga plebos, gusto ko magpalit kayo sa drill uniform na may full pack at triple. 2 minuto. Go! Nataranta mga plebo na nagtakbo pabalik. Isang ganap na gulo na ngayon ang silid ni Ernie. Pumunong sa hangin ng amoy ng babaw na woolen coat. Kalat-kalat ang mga peraso ng uniforme sa lahat ng dako. Inubad ni Ernie ang kanyang sapatos, pang-dress, at sinuot ang kanyang pantalon. Diyos ko naman, Mr. Fernandez, isusuot mo muna ang combat mo, Damjo. Habang mabilis nang ibinababa ang kanyang pantalon, dinupot niya ang combat boot sa ilalim ng kanyang mount belt. Parang walang katapusan ang pagtali ng mga sintas na sapatos. Isuot niyang muli ang kanyang pantalon, pero ilang segundo na lang ang natitira sa kanya. Mabilis niyang isinuot ang long sleeve shirt. Nagsisimula pa lang siya sa mga botones nang sumigaw ang yearling mula sa kanyang squad. Oras na! Labas na! Labas! Nagmamadali. Nagawa ni Ernie na makuha ang buong gamit niya habang palabas. Marami ang lumabas ang hindi dala ang kumpletong gamit. Walang overseas cap. Ang ilan ay nakabukas pa ang mga botones ng kamiseta. Karamihan kasama siya ay wala mga rifle. Ang parehong uri ng utos ay inulit sa loob ng halos 1 oras. Lahat sila ay pagod na pagod at nanghihina ng tapusin ng komandante ng kumpanya ang ritual. Ang mga silid na lubang magulo ay ikinayamot nilang lahat. Ang uniforme ay nagsilbing visual na ebidensya ng otoridad na nangangailangan na walang kapintasang pag-aayos at pagsunod sa mga tiyak na regulasyon. Dahil alam ang kahalagahan ng pagpapanatili ng maayos na anyo habang suot ang uniforme ng kadete, nagtakda ang PMA ng mga pangunahing alintuntunin sa dress code. Ang mga uniforme ay kailangang planchado, malinis, at nasa maayos na kondisyon. Ang mga pinsala o pagkasira ay maaaring maging dahilan ng aksyon pandisiplina. Hindi pinapayagang magsuot ang mga kadete ng casual na kasuotan, alahas, o mga personal na gamit lalampas sa mga aprobadong aksesorya ng uniforme. Pag nakasuot ng kumpletong seremonyal na uniforme, inaasahan ang mga kadete na tumayo sa atensyon, iwasan ang pagngiti at panatiling matigas na postura habang naka-uniforme. Hindi dapat magpakita ng public affection ang mga kadete, lalo na sa mga sibilyang babae. Ang malilinis na linya ng uniforme ng mga kadete ng PMA ay higit pa sa usapin ng itsura. Ito ay salamin ng disiplina, hierarkiya at pambansang pagmamalaki na naglalarawan sa Philippine Military Academy. Sa bawat nakintab na botones at perpektong pagkakaayos ng tahi ay nakapaloob ang tahimik na patunay ng mga papahalagang nais itanim ng institusyon. Katumpakan, paggalang, at hindi matitinag na dedikasyon sa paglilingkod. Bagaman nagbago ang mga estilo sa paglipas ng mga taon, ang diwa sa likod ng dress code ay nananatiling nakatahi sa mismong tela ng tradisyon ng akademya.